continue about Module 15, Transfer of Learning. My topic is all about condition and principles of transfer. Principles that are based on the factors that affect transfer of learning and also called condition of transfer ayon kay Perkins. The conditions and principle of transfer refer to the factors and guidelines and that influence the application of knowledge or skill learned in one context to new and different situations. Transfer of learning is the ability to take what has been learned in one setting and apply it to another setting or context effectively. Understanding and conditions principles of transfer is essential for promoting the transfer of knowledge and skills from one situation to another. Principles of transfers of learning are based on factors like similarity, practice, feedback, and motivation. Transfer occurs when the learning context mirrors the application context, with a sample of practice, construction, feedback, and intrinsic motivation. These principles enhance the effectiveness of learning by facilitating the transfer of knowledge and skills to new situations. Ito yung pag-aaral ay batay sa mga salik na nakakaapekto sa paglipat ng kaalaman. Ang transfer of learning, ito yung tumutukoy sa paggamit ng natutunan ng bagong sitwasyon. Ang pag-unawa sa mga salik na ito ay mahalaga upang mapalawak ang pag-unlad ng individual sa iba't ibang larangan. Ang tinatawag na conditions of transfer ni Perkins ay mga kondisyon na nagpapahintulot sa mga epektibong paglipat ng kaalaman sa iba't ibang sitwasyon. Ito yung mga guideline o pamantayan na tumutulong sa pagpapalawak ng pag-unlad ng individual sa pamamagitan ng paggamit ng natutunan sa bagong konteksto. Ito yung condition factors affecting transfer of learning, principle of transfer, and application. First is a similarity between two learning situations. Ang pagkakatulad ng dalawang sitwasyon sa pag-aaral ay tumutukoy sa mga parehong mga elemento o katangian na matatagpuan sa dalawang magkaibang konteksto ng pag-aaral. Ito ay nagpapahiwatig ng posibilidad na ang kaalaman at kasanayan na natutuhan sa isa ay maaaring mailipat at magamit sa iba pang sitwasyon. Number 2. The degree of meaningfulness, relevance of learning. Ang antas ng kahalagahan ng pag-aaral ay mahalaga sa proseso ng pagtuturo at pag-aaral. Ito ay tumutukoy sa kung gaano kahulugan at ka-relevant ang mga aralin at karanasan sa buhay at interes ng mag-aaral. Kapag ang pag-aaral ay may malalim na kahulugan at kaugnayan sa kanilang personal na karanasan at layunin, mas nagiging epektibo at mas nagiging masigla ang kanilang pag-unawa at pagtanggap sa mga bagong kaalaman. And third is length of instructional time. Ang haba ng oras ng pagtuturo ay isang mahalagang aspeto sa proseso ng pag-aaral. Ito ay tumutukoy sa dami ng oras na inilaan para sa pagtuturo at pag-aral ng isang tiyak na paksa. Ang tamang haba ng oras ng pagtuturo ay mahalaga upang mapanatili ang kalidad at epektibong pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga aralin at konsepto. And fourth, variety of learning experience. Ang iba't ibang uri ng karanasan sa pag-aaral ay nagpapalawak sa kaalaman at
kasanayan ng isang mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng iba't ibang karanasan tulad ng pagsasagawa ng mga gawain, pagsasaliksik at pakikipagtulungan sa iba, naging mas malalim at mas epektibo ang pag-unawa ng mag-aaral sa konsepto at kaalaman. Fifth is a context for learners' experiences. Ang konteksto ng karanasan ng mga mag-aaral ay mahalaga sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman at kasanayan. Ito ay tumutukoy sa mga pangyayari, kapaligiran at sitwasyon kung saan nagaganap ang pag-aaral. Ang pagkakaroon ng tamang konteksto ay nagbibigay ng kahulugan at kahalagahan sa mga karanasan ng mag-aaral na nagtutulong sa kanilang mas malalim na pag-unawa at pagpapaunlad. Number 6, focus on principles rather than tasks. Ang pagtuon sa mga prinsipyo kaysa sa gawain ay nagbibigay diin sa pangunahing mga batayan at konsepto na sa halip na lamang na sa konkretong mga gawain o takdang aralin. Sa pamamagitan ng ganitong pag-approach, ang mga mag-aaral ay mas maunawaan at mas nakabuo ng malalim na kaalaman at kasanayan dahil sila ay nakatuon sa mga pangunahing prinsipyo at konsepto na nagbibigay hulog sa mga gawain at sitwasyon. And last, emphasis is a metacognition. Ang pagbibigay diin sa metacognition ay nagpapahalaga sa kakayahang ng isang mag-aaral na magmatyaga, magplano at magpasya sa sariling proseso ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng metacognition, ang mga mag-aaral ay naging mas mapanuri at maingat sa kanilang mga hakbang sa pag-aaral na nagre-resulta sa mga malalim na pag-unawa at mas epektibong pagpapaunlad ng kanilang mga kasanayan. Yun lang po ang conditions of principle of transfer. At sana'y marami kayong natutunan sa aking discussion. At yun lang po, maraming salamat. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts.